Russian President Vladimir Putin, hinahabol na yung ICC judges eh. Anong tingin mo dyan na Prof, kasama na imbestigahan dahil po sa mga issue ng sexual abuse? O hindi lang ang Russia actually ang may ruling na aarestuhin nila ang ang ilan or one of those ICC judges, at even I think the United States meron silang imposed na sanctions sa iilang ICC judges. Ang implication kasi ganito, ibig sabihin ang ICC is losing ground. Ibig sabihin the ICC is also losing credibility. Kasi take note, dalawang ano yan eh, Russia is a superpower in terms of military, not necessarily in economics, pero you look at two major powers na hinahabol ang ICC judges. So makikita natin na actually ang ICC is losing its ground, and at the same time, nawawalan na rin siya ng credibility. Kasi kung titignan mo, may isang bagong bansa ang gustong umalis, and I think nag-file na sila ng kanilang petisyon na aalis na sila sa ICC, and that's Venezuela. So, ganito ang may credibility crisis kasi talaga ang ICC, not only now but even before. Pero kasi one thing that is na inisyu ang ICC, but actually Russia is against it. So, syempre, they will do a move against the ICC. On the other hand, ang reason naman ng United States on trying to put sanction ay may kinalaman naman sa investigation ng ICC at sa United States to some extent, and even Israel officials. So may ganon na laro din ang United States at ng Russia. Pero overall talaga, ang ICC from hindi lang ngayon, even before, may credibility crisis na talaga siya. Kasi ang problema ng ICC, selective justice ang dating niya. Na kapag halimbawa bansa na medyo mahina, third world, at gusto nilang maging trophy kasi wala silang achievement, kaya nilang, alam mo yun, pilipitin, katulad ng case ni Tatay Digong, ni former President Rodrigo Wang arestuhin. So, in that alone, may credibility crisis talaga ang ICC. Actually, ang tingin ko nga, Admar at saka at MJ, yung kaso ni former President Duterte, ginagawang trophy ng ICC para lang may masabi siya na look, mayroon kaming achievement. Look, mayroon kaming tao dito na tinatrial na very popular, not only in the Philippines but even across the world. So look, we have something na, it proves na may gamit kami, ay may ginagawa kami, at may silbi kami. So you need to fund us. Kasi ang ICC is an institution na it depends on the funding. I think coming from the member states, and even I think one of the malaking pumupondo dyan before, I am not sure under Trump, I have to double check, I think hindi na pumupondo ang United States sa ICC kasi may mga sanctions na nga. So ganun yon. Kaya from before and until now, talagang may credibility crisis siya. Kasi maraming bansa actually ang ngayon, nag-iisip na umalis na sa ICC. The more na mawawalan ng member states ang ICC, the more na mawawalan na yan ng credibility, and at the same time, in a matter of time, baka nga ma-dissolve pa yan if wala na talaga, kung isa-isang mag-aalisan ang member states niya. Pero one thing that you have to remember, ICC is well supported from the side of the Western Europe. Western Europe. Kasi ang Western Europe, liberal democracy yan eh, and they pride themselves na they are the bastion of human rights. Though marami rin silang human rights atrocities na hindi nila naiintindihan na sila din actually in history, marami silang nagawang human rights violation. Pero back up yung ICC na yan ng mga Western European countries. Though United States not anymore very happy with ICC. So ganun yung ganun yung dynamics dyan. So ako, well, pero at the end of the day, we should not be, ang ano ko lang dyan, caveat ko lang, parang reminder lang sa ating mga kababayan at caveat din na even though may ganitong sitwasyon ng ICC na may sanction coming from the United States, may sanction on the part of Russia, we need to remember na at the end of the day, siguro pag wala na talagang pondo yung ICC, saka lang siguro yan guguho at hopefully makalabas si former President Duterte. Pero we still have to fight for Tatay Digong, and we still have to continue the advocacy na sana
mapalabas na siya at gawan ng paraan, at kung malegal na paraan ba yan or international campaign, na si Tatay Digong ay makalabas ng ICC sa lalong madaling panahon kasi matanda na po siya. Bilog ang bola, bilog ang mundo. Ika nga, yan ang mensahe natin sa ICC. Kamakailan lamang ay lumabas itong balita na ang Russia ay kinonvict ang some of the judges of the ICC and the prosecutors sa kanilang inilabas na warrant of arrest laban kay Vladimir Putin. Ang Amerika naman ay patuloy na nag-impose ng mga sanctions sa mga judges and the prosecutors because of what they did to Israel. At ngayon nga ay nagkaroon ng freeze sa kanilang mga bank account at nahihirapan sila mag-access ng kanilang mga accounts ng pera sa bangko. Ano ang pinahihiwating dito sa atin? Well, this goes to show you na tama yung sinasabi ko noon, that this agency, this body, who is not even a state, which was created merely by virtue of a treaty of several nations, ay wala pong lugar sa isang malayang bansa kagaya ng Amerika, ng Russia, ng Israel at ng Pilipinas. Bakit? Well, ang Russia hindi po pumirma sa Rome Statute, ang Amerika hindi rin, ang India, ang Pakistan, ang Israel, North Korea, and some other countries, pati India, hindi sila nakapirma rito. Pero ipinipilit ng ICC na may jurisdiction sila against Russia by issuing a warrant of arrest. Ganon din ang ginagawa nila sa Israel. Nag-issue sila ng warrant of arrest against Benjamin Netanyahu. Now that these countries are retaliating at sila naman nag-i-issue ng warrant of arrest laban sa mga judges ng ICC and prosecutors, what do you do now? We have created a political and legal impasse na kung saan nagkakaroon ng diretsong banggaan ang mga bansa na ito na hindi pumirma sa Rome Statute na pinipilit ngayon ng Hague, ng ICC na sakop nila. Ang mga bansa kagaya ng Amerika, ng Russia, at ang iba pang mga bansa na hindi pumirma dito sa Rome Statute ito, ang issue sa kanila noon ay soberanya. Napansin nila na sa ginagawa at gagawin ng ICC, tila makukompromiso ang kanilang soberanya. At kaya hindi sila nagsipirma rito. Ano ngayon ang basihan ng ICC for issuing this warrant of arrest? Apparently, there is none. Ang Pilipinas na dating nakapirma ay nag-withdraw ng kanilang pagpayag, ng ating pagpayag dito sa Rome Statute. Anong basihan ngayon ng pag-issue ng warrant of arrest laban kay Rodrigo Duterte? Well, apparently wala na rin. Kung susundan natin ang konsepto at prinsipyo na ginamit ng Amerika, ng Israel at ng Russia nang sila ay mag-take ng mga actions against the ICC. And this again proves my point na kaya ang ICC ay nilagay si Rodrigo Duterte dyan sa Hague at kailangan nila siyang ikulong sapagkat kailangan nila si Rodrigo Duterte para ipakita sa buong mundo that they have a clout, that they have legal authority over people na hindi naman nakapirma ang kanilang mga bansa o nag-withdraw ng kanilang pagpayag doon sa Rome Statute. Makikita natin that this is a ridiculous proposition at wala po talagang lugar ito para sa mga malalayang mga bansa. Ang malaking kaibahan po ng ICC doon sa mga international criminal tribunals which were created before, kagaya nung nag-try po dito sa World War II crimes, yung nag-try doon sa mga war crimes committed in Yugoslavia. These were created by virtue of United Nations resolutions at very specific ang purpose nila na i-trial lamang yung mga krimen na may kaugnayan dun sa gera. Ang pagkakaiba niya dito sa ICC, walang specific na crime or gera na itatry nila. Kahit na anong gera ang kanilang makita ay pwede nilang itry dito sa ICC. However, today, we are no longer trying war crimes. We are trying even mga ordinary crimes committed in independent states. Kagaya na sinasabi na to kay Rodrigo Duterte. These are not war crimes.
sinasabi nila this is a crime against humanity. But we have a local law that defines what is crime against humanity. At kaya natatawa yung mga ibang bansa sa atin kasi yung ating dating presidente ay kanilang nililitis nang dahil sa kanyang paghabol o sa kanyang pakikipaglaban sa krimen, sa drugs. Ngayon, kung merong abuses dito sa paglaban dito sa war on drugs, bakit hindi siya litisin sa Pilipinas? Recently, there has been a crackdown on drug syndicates in Brazil. At mas malala pa yung ginawa doon. In one day, there were hundreds of people dead in a single operation. Nasaan ang ICC? Nasaan ang international community? Where are the human rights advocates allegedly espousing or championing yung human rights cause for the drug addicts? Where are they now? Wala. Because Brazil is relatively a stronger country. Hindi kagaya ng Pilipinas. Sapagkat tayo ay mahirap, tayo ay mga Asyano lang, tayo ay mga Indio lang sa paningin nila. Kayang-kaya nila tayo. At ang malungkot dyan, ating sariling gobyerno, ating sariling Pangulo, ang nagsasabi na kaya nyo kaming abusuhin. Welcome kayo sa Pilipinas. And this is where this story really went down. Dito na bumulusok ang story na to ng ICC at kay Rodrigo Duterte at ng Republika ng Pilipinas. Well, kagaya nga ng sinabi ko kanina, bilog ang bola, bilog ang mundo. Back to you, ICC.